Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay may tatalakayin na naman tayong isa pang nakakatakot na kaso. Ang takot ay isang negatibo at hindi magandang feeling. Sino ba naman ang gustong maranasan ito ng paulit-ulit? Ang magkambal na sina Cassandra at ang kanyang kapatid na lalaki na si Rob ay ang exception. Bilang mga bata, hindi sila makatagal ng isang araw na hindi nagkikwento ng mga nakakatakot sa kanilang kwarto habang patay ang ilaw. Si Rob ay likas na magaling magkwento. Sumisigaw si Cassandra sa bawat kwento ng kanyang ikinukwento. Nanonood din sila ng animated na serye, ang Scooby-Doo, ng magkasama. At habang nanonood, nag-aaway sila kung sino sa mga karakter sa kwento ang magiging multo o nagkukunwaring vampira. Madalas, mas mabilis ang intuition ni Cassandra kaysa sa kanyang kapatid. Ang kanilang ina, si Mary Smith, bagamat hindi pareho ng hilig ng kambal, upang itanim sa kanyang mga anak ang pagmamahal sa pagbabasa, binibilhan niya sila ng mga aklat tungkol sa horror. Ang kanilang pagmamahal sa mga nakakatakot na kwento ay hindi lamang isang libangan noong kanilang kabataan. Ito'y isang pagmamahal na dinala ng magkapatid sa kanilang buhay. Nagkokolekta sila ng mga figurine ng mga kontrabida. At bilang mga matatanda, seryosong iniisip ang pagbubukas ng isang tindahan na may kaugnayan sa kultura ng kahindik-hindikang ito. Ang interes sa mga pelikulang nakakatakot ay dinala ni Cassandra sa movie set noong 2004. Nakakuha siya ng cameo sa isang nakakatakot na pelikula na bagamat hindi naging popular ay nagdulot pa rin ng inggit kay Rob. At nagsimula itong hiningin sa kanyang kapatid na makiusap para sa kanya. Siguradong may kakilala ka doon, di ba? Handa akong gumanap ng kahit ano. Sige na, kausapin mo ang mga producers doon. Malapit naman ako sa head ng cast. Baka mayroon akong makuha na role. Aksidente nga lang akong nakakuha ng role sagot ni Cassandra. Ang head ng cast sa pelikula ay si Colin Dudley at sa set ay may isang kakaibang relationship sa pagitan niya at ng baguhang aktres. Nagbago ito sa isang corporate Halloween party. Si Cassandra ay nag-costume bilang Velma mula sa Scooby-Doo at si Colin ay nag-costume bilang Alex mula sa A Clockwork Orange na TV show. Naglakad si Colin na may hawak na baso ng gatas buong gabi. Tinitignan ng lahat ng tao ng masusi, tulad ng kung paano umasa ang kanyang karakter sa pelikula. At gayon din, siya ay nagkukunwari na gumagamit ng mga dialogue mula sa pelikula. Para bang damang-daman niya ang Halloween character niya nung costume party. Halimbawa, habang tinitignan si Cassandra ng may kasiyahan, sinabi niya, "Ang kagandahan ay laging nagiging sanhi ng aking pagnanasa na sirain ito sapagkat ito hindi tugma sa ating pangit na mundo." Iniisip ni Cassandra na ito isang compliment at mabilis silang nagsimulang mag-date. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon, tanging ilang buwan lamang. Nakahanap si Colin ng ibang aktres, si Rebecca, at nagsimulang mag-date. At masigit pa, nagsimulang magsama ang magkasintahan. Ika-25 ng Agosto 2020, nawala si Cassandra Cantrell. Siya, na walang babala, ay umalis ng bahay. Nasakay ng kanyang sasakyan patungo sa hindi malamang direksyon. Mula noon, hindi na siya sumasagot sa mga tawag sa telepono. Ang mga pulis ay ayaw kumilos nung una. Sinasabi ng mga pulis sa kawawang ina ni Cassandra na maaaring may problema lang siguro si Cassandra at umalis lang sandali at babalik rin pagkatapos. Ngunit hindi matanggap ito ng ina ni Cassandra. Masama talaga ang kutob niya. Kung mabilis lang sana ang responde ng mga tamad na pulis, maaari sanang buhay pa si Cassandra. Ang paghahanap ni Cassandra ay hindi nagsimula hanggang 2 araw ang nakalipas. At sa ikatlong araw, natagpuan ng pulis ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang tulay.
Hindi ito nasa pinakamagandang lugar. Dagdag pa rito, hindi nakalock ang sasakyan at nasa loob ang susi. Hindi maunawaan kung ano ang ginagawa ni Cassandra dito. Ang lugar na ito ay tinuturing na tirahan ng mga squatter, kung saan madalas natatagpuan ng mga pulis ang mga bangkay, pinatay sa gulo, o namatay dahil sa sobrang dosage ng bawal na gamot. Kinailangang ikutin ng mga opisyal ang buong lugar at nagtanong-tanong sa mga taong ngunit walang positibong kinalabasan. Wala sa kanila ang nakakita kay Cassandra at wala sa kanila ang nakakaalam kung kailan dumating ang sasakyan dito. Mahirap asahan ang anuman mula sa residente na naninirahan sa ilalim ng tulay at umiinom ng alak buong araw. Ang detective na kasangkot sa paghahanap kay Cassandra ay humingi ng record ng kanyang bill sa cellphone. Kakaiba ang kanilang natuklasan. Na-trace nila ang telepono sa isang lawa. Tinapon ng telepono sa isang lawa. Mabilis na nag-assemble ng team of divers ang mga pulis at nagsimulang sisirin ng lawa. Sinabi ng ina ni Cassandra na ang phone case ng kanyang nawawalang anak ay dekorado ng rhinestones na nangangahulugang hindi ito mahirap hanapin. Tunay nga, madali nilang natagpuan ang telepono, ngunit ang katawan ni Cassandra ay wala sa tubig. Ito ay iniulat sa kanyang ina bilang mabuting balita, ngunit hindi naramdaman ng kawawang babae ang anumang ginhawa. Parang nasanay na siya sa ideya na ang kanyang anak ay patay na at tanging nais niya ay mahanap ang katawan nito para matapos na ang bangungot na ito. Hinihintay ko ang aking apo. Nais kong maging isang lola ng mas maaga. Muli pa nga ako ng crib para sa magiging apo ko. Ngayon, nakalatag na lang ito sa garahe at walang gumagamit. Ano ang gagawin ko dito ngayon? Ang sabi ng ina ni Cassandra. Nalungkot ang ina at hindi na malaya na naging mahalagang impormasyon ito para sa investigasyon. Ayon sa statistika, isang mataas na porsyento ng mga krimen laban sa mga buntis na kababaihan ay ginawa ng kanilang mga karelasyon. Ngunit hindi alam ni Mary Smith kung sino ang ama ng kanyang magiging apo. Si Cassandra, sa palagay niya, kahit na nasa sapat ng taong gulang, ay hindi kasal at wala itong nakilala. Malinaw na siya'y nabuntis ng isang lalaki, ngunit wala siyang impormasyon tungkol sa potensyal na ama ng bata. Ganun pa man, ayon sa ina ni Cassandra ay may nakakausap itong lalaki sa telepono palagi. Ngunit hindi sinasabi ni Cassandra kung sino ang lalaki na ito at hindi nakatala ang pangalan at number ng lalaki na ito sa phone book. Napansin lamang ng ina na tila kakaiba makipag-usap si Cassandra sa lalaki na ito at madalas silang mag-usap. Ang mga babae ay hindi maaaring itago ang kanilang mga relasyon ng lubusan. At dapat maisa man lang kaibigan na nakakaalam ng mga sikreto ni Cassandra. At lalo na kung ang mga lihim na ito ay may kinalaman sa pagbubuntis. At natagpuan nga ang isang kaibigan. Sa isang usapan kasama ang mga pulis, ibinunyag niya na muli nabuhay ang relasyon ni Cassandra sa kanyang dating nobyo na si Colin Dudley. Oo, maikli lamang ang kanilang nakaraang relasyon noong 2004. At bukod dito, naging 15 taon na mula nang sila ay maghiwalay. Pagkatapos ng maraming panahon, naaalala pa rin nila ang isa't isa. Nalaman na si Colin mismo ang lumapit kay Cassandra. Siya na minsan nang nagtrabaho kasama niya sa isang set ng pelikula. Noong 2014, natagpuan niya si Cassandra sa Facebook. Sumulat ng mga mainit na salita at inamin na kamakailan lang namatay ang kanyang ama. Ang kanyang asawa, si Rebecca, ay may mahirap na relasyon sa yumaong ama, kaya wala siyang makausap tungkol dito.
Si Cassandra na may mabuting intensyon ay nagpasya ng harapin ang kanyang dating nobyo upang kausapan ito at pakalmahin. Ngunit ang inosenteng pagtatagpo ay naging mas malalim na relasyon. Simula noong 2014, nagsimula si Colin na mabuhay ng literal sa dalawang pamilya, kung saan si Cassandra ay nasa posisyon ng kabit. Nang malaman ni Cassandra na siya'y nagbubuntis, hindi niya gustong ipaalam kay Colin Dudley sapagkat tuwing nais niyang aminin ito sa kanya, naaalala niya ang kanilang usapan kung saan sinabi ni Colin na wala siyang plano na magkaroon ng anak at labi siyang natutuwa na si Rebecca ay hindi magkakaanak. Ang balitang maaari siyang magkaroon ng anak na babae o lalaki ay maaaring makasira sa legitimate family ni Colin at ayaw ni Cassandra na masaktan ang kanyang kasintahan. Kaya't itinago niya ang balita. Samantalang lumalaki ang kanyang tiyan at imposibleng itago ito sa malalaking sweaters. Hindi niya ito nagawang itago ng matagal. At kung nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ng ibang nobyo, masasaktan si Colin at magiging sanhi ito ng kanilang paghihiwalay. Naisip ni Cassandra na mas mabuti ang mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan. Kaya't sinabi niya kay Colin sa telepono na siya'y nagdadalang tao. Tahimik si Colin ng sandali at pagkatapos ay sinabi na siya'y natutuwa sa balita. Mukhang napakakaiba ngunit iniisip ni Cassandra na si Colin ay tunay na nakatutuwa. Dumating ang detective sa bahay ni Colin, kumatok sa pinto at binuksan ito ng kanyang asawang si Rebecca. Dahil hindi lubos na etikal na pag-usapan ng nawawalang kabit sa harap ng legal na asawa ni Colin, ipinakilala ng detective ang sarili bilang isang dating kaibigan. Lumabas si Colin, agad na isinara ang pinto sa likuran niya at lumayo mula sa bahay kasama ang detective. Bagamat hindi sinabi ng detective na siya ay detective, alam na agad ni Colin na para bang expected niya ang mga mangyayari. Salamat at hindi mo ipinakilala ang iyong credentials sa harap ni Rebecca. Isa kang taong may dangal, tunay na opisyal. My compliments to you. Nagsalita si Colin sa pamamagitan ng maikli na mga pangungusap. Narinig ko na nawawala si Cassandra. Kakaiba, nakakapanibago. Hindi ko nga alam kung saan siya maaaring pumunta. Sinabi niya sa akin na may malaking sigalot siya sa kanyang kapatid at labi siyang nag-aalala dito. Pinayuhan ko siyang bisitahin at batiin ito. Hindi ko alam kung ako'y pinakinggan niya o hindi. Alam ng detective na nag-away si Cassandra at si Rob. Sinabi ito mismo ni Rob sa kanya. Wala namang malubhang nangyari. Simpleng di pagkakaintindihan lang ng pamilya at hindi person of interest ang kapatid ni Cassandra sa kaso dahil may malinaw na alibay ang kapatid ni Cassandra. Alam mo, opisyal, hindi ako ang pinakamabait na tao. Nais kong maunawaan mo yon. Nakikipag-date sa aking ex-girlfriend ng palihim mula sa aking asawa at sa ganitong tagal. Siguradong parurusahan ako sa susunod na buhay. Ngunit hindi ang puso ng tao nagdedesisyon kung kanino ka mahuhulog pagdating sa pag-ibig, ang sabi ni Colin. Noong 2014, namatay ang aking ama. Literal na kinasusuklaman niya si Rebecca ng buong kaluluwa at ang pakiramdam ay mutual sa pagitan nila ni Rebecca. Pero gusto niya talaga si Cassandra. Madalas niya itong naaalala at pinagsasabihan na bakit nakapaghiwalay ako agad-agad pagkatapos ng Christmas. At pagkatapos ay napagtanto natin na tayo ang kanilang mga anak, ang mga hindi nakakaintindi. At masakit yun. Tama ang aking ama, syempre. At pagkatapos niyang mamatay, nais ko lamang tuparin ang isa sa kanyang mga kahilingan. At kaya't itinuloy ko ang aking relasyon kay Cassandra. Kailangang hiwalayan si Rebecca. Isa tong usapan na paulit-ulit kong iniiwasan. Alam mo, nakakapagod ang usapang pampamilya.
Nangangako ako sa sarili na ihihiwalay ko na ang aking sarili kay Rebecca, ang sabi ni Colin. Saan mo huli na nakita si Cassandra? Kailan? Ang tanong ng detective. Nagsalita si Dudley sa isang huling pagkakataon. Sa totoo lang, hindi ko na maalala. Siguro mga 3 buwan na ang nakakalipas, baka apart. Sabihin mo sa akin, opisyal, may pag-asa bang mahanap siya ng buhay? Huling itinanong ni Dudley. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Maniwala ka sa akin. Ito ang tugon ng detective. Ito ay hindi ang huli pang pagtatagpo ni Colin at ng detective. Ang cellphone ni Cassandra na inangat mula sa ilalim ng lawa ay pinag-aaralan ng mga data ng mga tawag at lumabas na ang numero na laging tinatawagan ni Cassandra ay nauugma kay Colin Dudley. Madalas tinatawagan siya ni Cassandra at kahit noong araw ng kanyang pagkawala, nagtawagan silang dalawa. Bukod dito, noong araw na yon, nakuha ng pulis ang CCTV footage mula sa istasyon ng tren malapit sa tulay kung saan natagpuan ang iniwanang sasakyan ni Cassandra at nakita doon ang isang estranghero. Nakasuot ito ng mahabang balabal, mga guwantes, ang kanyang mukha ay balot ng scarf at may nakatanim na hat sa kanyang ulo. Ang gilid nito ay sumasaklaw sa kanyang mga mata. Hindi mabuo ang itsura ng mukha, pero sinabi ng detective na ang paglakad ng lalaki ay napakalapit sa kung paano maglakad si Colin Dudley. Tungkol sa hat, halos pareho ito sa suot ni Alex mula sa A Clockwork Orange. Matapos patuloy na sundan ang kakaibang lalaki sa pamamagitan ng mga CCTV camera, napansin ng mga detective na literal na pumasok siya sa cafe ng ilang minuto. Pagkatapos ay lumabas doon at pumunta patungo sa parking lot kung saan siya sumakay sa kanyang kotse at umalis. Sa buong oras na ito, hindi ipinakita ng estranghero ang kanyang mukha. Ngunit nakita nila ang numero ng lisensya ng sasakyan ng estranghero at ang sasakyan ay pag-aari ni Colin Dudley. Isang unit ang ipinadala sa kanyang bahay na may search warrant. Umaasa ang mga detective na buhay si Cassandra at nasa basement sa bahay ni Dudley. Sa una, walang ebidensyang pagpatay sa bahay ni Colin, ngunit sa aparador, nakatagpo sila ng mismong tela na ginamit ni Colin para takpan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay bumaba sila sa basement, ngunit wala si Cassandra. Ni wala ring ebidensyang krimen. Gayunpaman, ang service dog na tinuruan para mangamoy ng dugo ay tumatahol habang inaamoy ang sofa at iyon ay lubos ng nakakabahala. Tinitiyak ni Colin na wala siyang ginawang ilegal, na wala lamang ebidensya na kuha ang pulis at wala ring ibang suspect. Kaya sinusubukan nilang ituro ang krimen sa kanya, isang inosenteng tao. In-interview ng detective ang kanyang asawa na syempre nabigla sa nangyayari sa kanilang tahanan sa mga aligasyon laban sa kanyang asawa at sa katunayan na niloko siya sa loob ng maraming taon. Oo, marami siyang masasabi tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang emosyon, ngunit nang tanungin siya ng detective kung kaya ba ng kanyang asawa na pumatay, matapos mag-isip-isip ng matagal, ay sumagot ng hindi. Ang lahat ng ebidensyang natagpuan laban kay Colin ay hindi sapat upang ikulong siya, na nagpapagalit kina Rob at Mary Smith. Tinawagan ulit si Colin para sa isang pagdidinig. Kampante si Colin na makakalusot siya dahil may alibay siya para sa lahat ng aligasyon. Sa umaga ng Agosto 25, alas 6:30 ng umaga, bumisita si Colin sa isang hardware store kung saan siya bumili ng household cleaning chemicals, pati na rin ng trash bags. At totoo nga, kinumpirma ito ng CCTV camera ng tindahan. Ngunit, binura ni Colin ang text message mula kay Cassandra na nagsasabing malapit na ito sa kanilang bahay. Ngunit ito'y nananatili sa memorya ng cellphone carrier.
at nakuha ito ng pulis mula sa call at message dump. Bukod dito, ayon sa kanilang signal ng cellphone, hindi umalis ang magkasintahan ng bahay sa umaga ng ilang oras. At nakita ng pulis ang buong daan ng kanyang galaw. Kabilang ang kanyang pagkakakita sa CCTV camera ng istasyon, tulad ng alam ng mga pulis pagkatapos sa cafe kung saan siya ay marahil ay nagpahinga pagkatapos ng pagpatay. Pumasok si Colin sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa lawa kung saan iniwan niya ang phone ni Cassandra. Sa lawa natanggap ang huling signal mula sa cellphone. Ngayon, kinakailangang hanapin ang bangkay ni Cassandra. Ang pulis, upang makuha ng maayos ang ruta, ay naglagay ng isang GPS tracker mula sa kotse ni Colin. Ang aparato ay lubusang naireplika ang pagkilos ng signal ng cellphone ni Cassandra. Ngunit, mayroong bagong ebidensyang lumitaw sa kaso batay sa kanyang kilos kinabukasan. Makikita na dumaan sa kagubatan ng kotse at doon sa isang bangin, nakakita sila ng isang malaking lata ng basura na nakatali sa mga lubid. Ang buong lupa sa paligid nito ay natatakpan ng dugo at naging malinaw kung ano ang nasa loob ng lata. Oo, tama sila. Sa oras na iyon, 1 buwan nang patay si Cassandra at mahirap nang matukoy ang katawan. Ang tattoo lamang ni Cassandra ang nagsisilbing palatandaan na pagmamay-ari niya ang naaagnas niyang katawan. Nahuli si Colin sa parehong araw at kinasuhan ng pagpatay. Ang forensics ay nagsasagawa ng forensic examination at nagpahiwatig na ang kamatayan ay dulot ng nabasag na bungo dahil sa blunt force trauma. Sa pagsusuri sa basement ng bahay ni Dudley, natagpuan ng pulis ang mga bakas ng dugo na hindi maaaring lubusang malinis. Walang alam si Rebecca tungkol sa pagpatay. Buong araw, siya ay nasa ibang bahagi ng bahay kung saan hindi naririnig ang ingay sa basement. At kumpirmado rin niya na hindi talaga gusto ni Colin ang magkaanak. At ang kanyang kwento tungkol sa kanyang infertility, isang kathang-isip lamang. Ito ay kinuha ng pulis bilang motibo para sa krimen. Sa panahon ng paglilitis, dahil sa kakulangan ng mga testigo, pisikal na ebidensya, tulad ng sandata sa pagpatay, imposibleng mapaniwala ang hurado na si Colin Dudley ang may kagagawa ng krimen. Sa ngayon, nagkasundo ang korte at si Colin na kung aamin siya sa kasalanan, makakatanggap siya ng mas mababang parusa. Hinatulan si Colin ng 26 na taon sa bilangguan. Respect the choices and dignity of others, especially those who are vulnerable and in need of support. This moral lesson emphasizes the importance of respecting the autonomy and agency of other people, especially when they are facing difficult situations such as pregnancy, domestic violence, or loss of a loved one. It also condemns the actions of Dudley, who violated Cassandra's rights and dignity by killing her and her unborn child, and by trying to manipulate and control her. This lesson urges us to be compassionate and empathetic towards others, and to help them in any way we can, rather than harming them or taking advantage of them. Salamat sa panunood mga kaibigan. Mag-subscribe sa channel. Marami pang nakakagulat na kwento sa hinaharap ang makikita sa channel na ito. Hanggang sa susunod!